Hello. Magandang gabi mga kapatid sa iglesia. Tayo muna nga ng iglesia. Pag nakaputi daw ay iglesia. Okay, tayo magsita yung lahat. At sa ating pag-umpisa tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Aming Diyos na mapagpala, isang magandang gabi po sa iyo, Panginoon. Kami po ay lumalapit, Ama, sa inyo sa trono ng iyong biyaya. Nagpapasalamat, O Diyos, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa buhay na patuloy mong pinapahiram sa amin, sa buhay na patuloy mong ginagamit sa iyong mga gawain, Panginoon, at sa buhay na walang kabuluhan ay binigyan mo ng kabuluhan, Panginoon. Salamat, Panginoon, na kami muli ay nandito upang ikaw isambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, Panginoon, dahil sa aming mga kahinaan, nandyan ang iyong kalakasan. Sa gabing ito, Panginoon, dalayan namin, O Diyos, ang banal na Espiritu, ang siyang gumawa, kumilos sa aming pong kalagitnaan, na tunay na maintindihan namin, O Diyos, ang mga mensahe, Panginoon. Patawad naman sa aming pong mga kasalanan, at ang lahat ito dalangin namin sa tayong mataas na pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Okay. Wala pang upo. Hindi pa sinabi. Okay, buksan natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Mga Gawa. Mga Gawa, chapter 10, verse 1 to 4. Babasahin ko na lamang at sumunod na lamang kayo. Sabi sa verse 1, Mga Gawa, chapter 10, At may isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, senturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos, siya at ang buong sangbahayan, at naglimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Nakita niyang maliwanag sa isang pangitain nang may oras na kasiyam ng araw na pumapasok na patungo sa kanya ang isang anghel ng Diyos at nagsabi sa kanya, Cornelio, at siya ay sa pagtitig niya sa kanya at sa pagkatakot niya ay nagsabi, Ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, Ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nangapailang lang sa isang alaala sa harapan ng Diyos. Ang panalangin na aalala ng Diyos o ang panalangin na hindi malilimutan ng Diyos. Memorable prayer unto God. Sipo, tayo magsipo na. Kayo lang naman pala ang magsipo na. At sa ating pag-umpisa, nais kong umawit ng isang awitin, Pag-iingat ng Diyos. Akapila lamang. Wala kang sukat pangambahan, kahit nakamatayan. Dahil ang Diyos ang siyang kakbay, ngayon at kailanman. Pag-iingat ng Diyos ang sa iyo ay kukup-kup sa ligaya o lungkot, lilingapin kang lubos. Kung may panganib man o lumbay, huwag kang mag-alinlangan.
Diyos ang laging pagtiwalaan, ika'y iingatan. Pag-iingat ng Diyos ang sa iyo ay kukup-kup. Sa ligaya o lungkot, lilingapin kang lubos. Ang Diyos ay lagi nang may laang biyaya't kahabagan. Lahat mong pangangailangan, Kanyang ibibigay. Pag-iingat ng Diyos ang sa iyo ay kukup-kup. Sa ligaya o lungkot, lilingapin kang lubos. Kahit ano ang kasawian na ang mararanasan, tanging sa Diyos tayo manangan, siya'y ating karamay. Pag-iingat ng Diyos ang sa iyo ay kukup-kup. Sa ligaya o lungkot, lilingapin kang lubos. Amen. Tunay nga sa ating buhay, walang ibang nag-iingat sa atin kundi ang ating Panginoon. Kaya sa atin, wala tayong dapat katakutan, sabi nga ng kanta, maging ang kamatayan. Ang panalangin ay hindi malilimutan ng Diyos o ang panalangin ay naalala ng Diyos. Siguro itong panalangin ni Cornelio ay matagal na pero dininig ng Diyos. Di ba? Mayroon tayong mga panalangin na matagal na pero dumarating na dinirinig ng Diyos at naalala ng Diyos ang ating mga panalangin. Memorable prayer unto God. Sa ating mga buhay, mayroon tayong memorable na mga bagay, memorable na buhay, memorable na nakaraan sa ating buhay na hindi natin nalilimutan o patuloy natin na naalala. Diga? Sa ating buhay, sa ating mga tao, mayroon mga bagay na ating tinago-tago na hindi natin maitapon o hindi natin maibinta kahit sira na, kahit luma na. Bakit? Dahil memorable ito sa ating buhay. Di ba? Lalo ng mga mahal natin sa buhay na may naiwan, hindi yan basta-basta na itatapon o habang buhay tayo nakatago lamang. Di ba? Mayroon tayo sa ating pamamahay na mga gamit na hindi na nagagamit, mga damit, mga luma, pero hindi natin maitatapon dahil may memorable ito sa ating mga buhay. Alam niyo mga kapatid, kung mayroon man tayong memorable na hindi natin dapat kalimutan, ay yung bagay na ginawa sa atin ng ating Panginoon Hesus. Dapat yan ang dapat yun ang palagi nating naaalala. Diga? Kasi minsan yung ginawa sa atin ng ating Panginoon Hesus, nakakalimutan natin. Pero yung mga bagay na walang kabuluhan, mga bagay na pasira ay hindi natin nakakalimutan. Pero yung ginawa sa atin ng ating Panginoon minsan ay nakakalimutan natin. Ano ba yung ginawa ng ating Panginoon?
Yung inibig niya tayo na hindi dapat ibigin, dapat yan ang dapat natin palagi naalala. Diba? Hindi tayo dapat ibigin pero inibig tayo ng Diyos. At yung pag-ibig na ating nakamtan o natanggap sa ating Panginoon, dapat ibahagi din natin sa mga tao. Magkaroon tayo ng pag-ibig, lalo na sa mga kaluluwa na mapapahamak. Diba? Dahil tayo ay biniyayaan lamang tayo ng Diyos ng habag, ng pag-ibig, para tayo ay hindi mapahamak. Pero sa ating buhay, ano ba ang ating ginagawa? Yung pag-ibig ba ng Diyos ay ating ibinabahagi sa mga tao na wala pang kaligtasan? Tiga? May pag-ibig ka ba sa kaluluwa? Dahil tayo ay inibig ng Diyos, dapat din tayo umibig sa ating kapwa, ng ating kapwa ay mapapahamak kung hindi natin sila pangangaralan o pahayagan ng mga salita ng Diyos. Di ba? Yung pag-ibig niya sa atin, yan ang hindi natin dapat malimutan. Dahil kung hindi tayo inibig ng Diyos, wala tayo ngayon dito. Di ba? Nandito ba tayo ngayon kung hindi tayo inibig ng Diyos? Kung walang pag-ibig ng Diyos na dumating sa atin? Diba? Yan ang dapat natin tandaan, yung pag-ibig natin niya sa atin, yan ang hindi natin dapat malimutan. Dapat ito ay memorable sa atin, yung ginawa ng Diyos sa atin mga buhay. Ano pa yung ginawa ng Diyos na hindi natin dapat kalimutan? Yung magdusa siya dahil sa atin. Di ba? Yan ang dapat natin inaalala. Yan dapat na memorable sa ating mga buhay. Yung pagdusa niya dahil sa atin, tapos yung nilalait siya dahil sa atin, yung namatay siya dahil sa atin. Di ba? Yan yung mga bagay na hindi dapat natin palagi naalala. Hindi yung mga bagay na mga walang kabuluhan na tinatago-tago natin, pero hindi naman nagagamit. Diga? Kaya nga sabi sa Romans 5:8, datapwat ipinagtagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Yan ang dapat natin palagi naalala. Kasi pag hindi natin naalala yung mga ginawa sa ating ng ating Panginoon Hesus, ang ating paglilingkod sa Kanya ay kontra gusto. Magsimba o hindi ay okay lang. Kasi mas inaalala natin yung paglinggo ay, gusto ko muna lumabas. Gusto ko muna mamasyal. Kasi iba ang naalala mo. Pero kung ang Diyos tuwing linggo ay naalala mo ang Kanyang ginawa sa ating mga buhay, dapat ay palagi tayo nandito sa bahay-sambahan. Kasi yan ang napakalaga sa ating buhay, yung pag-alala sa atin ng ginawa sa atin ang ating Panginoon Hesus. Kaya ano ba yung panalangin na hindi malilimutan ng Diyos o palaging naalala ng Diyos? Sabi dito sa verse 2, sa Gawa chapter 10 verse 2, ang sabi dito, isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos, siya at ang buong sangbahayan at naglimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Ano ang dapat natin maalala, ano yung panalangin na hindi natin dapat malilimutan o hindi nalilimutan ng Diyos, yung panalangin na may takot sa Diyos. Diga? Paano ba tayo manalangin? Kapag tayo ay may kinatatakutan tayo umiiwas. Diba? Nagtatago, lumilipat ng lugar o tirahan dahil takot na takot tayo sa tao. Hindi po dapat gano'n ang takot natin sa Diyos. Diba? Mayroon mga tao ngayon na
gumawa ng karahasan, mamatay tao, nagtago, di ba? Pero kahit anong tago nila ay nahuhuli din. Diga? Kasi ang batas natin hindi tumitigil kapag ikaw ay may kasalanan, hanap-hanapin ka. Wala kang kapayapaan. Naalala ko yung dati natin dito kasama na gumawa ng karahasan doon sa Maynila, pumunta dito sa Batangas, at siya ay kunwari ay patay na. Diba? Gumawa ng hindi maganda. Pero dumating ang pagkakataon na siya ay bumalik, matanda na. Pero ninuli pa rin. Diga? Kaya yun ang mga dapat natin tandaan na hindi dapat tayo natatakot sa tao. Dapat ang takot natin ay nasa ating Panginoon. Kaya hindi maganda na tayo takot sa tao kaysa sa Diyos. Di ba? Ano ang sabi ng Kawikaan? Kawikaan chapter 29, verse 25, ang sabi dito, ang pagkatakot sa tao ay nagdadala ng silo, ngunit ang naglalagak ng kanyang tiwala sa Panginoon ay maliligtas. Di ba? Kaya ang pagkatakot natin sa tao ay ito yung nagbibigay ng bitag sa atin. Kaya tayo ay wala tayong takas sa Diyos man o sa tao. Kung ikaw ay nagkasala sa tao, sa ating batas, hanap-hanapin ka. At sabi pa sa Matthew 10:28, Matthew 10:28, ang sabi dito, Matthew 10:28, ang sabi dito, at huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nangakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo yaong nakapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Sino ang dapat nating katakutan? Walang iba kundi ang Diyos. Ang nagtitiwala sa Diyos ay hindi alipin ng takot. Diba? Kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos, hindi tayo alipin ng takot. At mas malayang gawin ang tama ayon sa kalooban ng Diyos. Ang dulot ng sobrang pagkatakot sa tao ay maaring maglayo sa atin sa paggawa ng tama at pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya ano ba ang katungkulan natin bilang mga tao? Sabi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, Ecclesiastes chapter 12 verse 13, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Diba? Ito pala yung katungkulan natin bilang mga tao, ang matakot tayo sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Nasusunod ba natin ang mga utos ng Diyos sa ating mga buhay? Ha? Sinusunod ba natin ang Diyos sa ating mga buhay? Paminsan-minsan, pero hindi lahat. Ang utos nga lang ng ating Panginoon na huwag kalimutan ang araw ng pagsasama-sama, pero minsan ay kinakalimutan natin. Diga? Kaya ang dapat natin tandaan na huwag natin ilagay ang takot natin sa tao, kundi sa Diyos. Pag takot tayo sa Diyos, ano ang ginagawa natin? Lumalayo tayo sa kasalanan. Di ba? At ang sabi ng mga Gawa chapter 10 verse 2 na tayo ay nabubuhay sa kabanalan dahil may takot si Cornelio sa Diyos. Si Cornelio ay isang
isang pinuno ng senturyon. Pag sinabing senturyon ay mayroong mga tauhan na 100. Yan ang pinuno si Cornelio. Pero siya ay may takot sa Diyos at dahil sa takot niya sa Diyos, siya ay nagbibigay ng limos sa mga tao. At yan ang napakaganda ng ginawa ni Cornelio ay hindi nalimutan ng Diyos at naalala ng Diyos. Pangalawa, ano ba yung panalangin na hindi nalimutan ng Diyos? Panalangin na may pagsunod sa Diyos. Ang panalangin na may pagsunod sa Diyos ay panalangin na may pagtitiwala sa Diyos. Oo, dapat tayo, kung tayo ay nanalangin, dapat tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 7, ang sabi dito, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Diga? Tayo mapalad sa Diyos, tayo mapalad dahil tayo ay nagtitiwala sa Diyos at tayo ay umaasa sa Diyos. Diba? Wala naman tayong ibang asahan sa buhay na ito. Yung kayamanan, yung magandang kalagayan, hindi natin yan dapat aasahan. Dahil yan, ang mga bagay niyan ay lumilipas lamang, nawawala. Diba? Naubos ang pera. Ang sasakyan ay nababangga. Pag nabangga ay wala na. Kaya huwag natin asahan yung mga bagay na yan. Mas tayo ay magtiwala sa ating Panginoon. Diba? Pagsunod sa Diyos ay panalangin na may pagtitiwala sa Diyos at higit sa lahat, pagpapasakop sa ating Panginoon. Diba? Yan ang dapat natin tandaan kung tayo ay nanalangin na may pagsunod sa Diyos, tayo ay nagtitiwala sa Diyos at nagpapasakop sa ating Panginoon. Ang sabi sa James chapter 4 verse 7, ang sabi dito, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat. James 4:7, ang sabi dito, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat, magsisalansang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa iyo. Di ba? Ang dyablo ay nandyan lamang, pero pag tayo ay nagpapasakop sa Diyos, tayo ay sumusunod sa Diyos, ang dyablo ay umiiwas sa atin. Di ba? Oo, kaya kung tayo ay mga taong ay kumbaga-bagay, tayo ay naano sa mundong ito, sa mga makamundong bagay, natatalo tayo ng dyablo, lumapit lamang tayo sa Diyos at magpasakop tayo sa ating Panginoon. Kaya sabi dito, mga kapatid, tandaan natin, lahat tayo ay nanalangin. Tiga? Kayo ba ay nanalangin? Ha? Ano ang pinapanalangin ninyo? Ha? Nanalangin ba kayo na kayo ay makapag-church every Sunday, every prayer meeting? Yan ba ang panalangin ninyo? Ha? O ang panalangin ninyo ay pansarili lamang? Kaya mahalaga na tayo, kung tayo ay nanalangin na tayo ay makatin ng mga gawain, kahit yung nasa online ay pupunta yan dito sapagkat yan ang kanyang panalangin. Pero bakit hindi nakakapunta? May kanya-kanyang gawain. Ang iba ay kalahating araw. Kaya nga sabi nga, ang tunay na nanalangin ay yung nakakatin lamang ng prayer meeting. Di ba? Yun lamang ang nanalangin. Kaya dapat natin ugali na tayo ay mapanalanginin. Kaya sabi dito, lahat tayo ay nanalangin, pero hindi sumusunod sa Diyos. Sa bawat panalangin natin, nandyan ang kasagutan ng Diyos. Oo, mayroong kasagutan ng Diyos. Di ba si Cornelio?
sa kanyang mga panalangin siya ay sinagot ng Diyos, naalala ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Maaring hindi natin magustuhan ang sagot ng Diyos, maaring taliwas ito sa ating kagustuhan, pero tanda natin, sa ating mga kahilingin, hindi ang ating kalooban ang masusunod. Di ba? Maaring hindi mo gusto ang sagot ng Diyos, maaring taliwas ito sa iyong kagustuhan, pero tandaan natin, ano man ang ating kahilingan sa Diyos, ay ang kalooban pa rin ng Diyos ang masusunod. Hindi tayo ang masusunod sa ating mga hiningi natin sa Diyos. Ang sabi sa 1 John chapter 5 verse 14, at ito ang nasa ng ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban ay dininig tayo niya. Di ba? Kung ang ating mga kahilingan, mga hiningi sa Diyos ay kalooban ng Diyos, ibibigay ng Diyos kasi siya ang Kanyang sinabi. Sabi ng Bible. Diba? Pero bakit hindi natin natatanggap ang ating mga hiningi sa Diyos? Kasi sabi sa Santiago chapter 4 verse 3, kayo'y nagsisingi at hindi kayo'y nagsisitanggap. Diba? Humingi naman, pero bakit hindi natin natatanggap? Diba? Yan ang sabi ng Bible, humingi pero hindi nakakatanggap. Bakit? Sapagkat nagsisingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Kaya pala hindi natin natatanggap yung ating mga hiningi sa Diyos kasi masama yan para sa ating Panginoon. Para lamang magugol ninyo sa inyong mga pita ng ating laman. Diba? Kaya sabi ko nga, kung lahat ng ating mga hiningi sa Diyos ay binigay ng Diyos, baka patay na tayo ngayon. Oo. Kaya hindi lahat ng ating hiningi sa Diyos ay hindi niya ibinibigay dahil ito ay nakakasama sa atin. Diba? Kaya pag tayo humingi sa Diyos, sana yung kalooban ng Diyos. Hindi yung kalooban natin. Hindi yung gusto natin. Ang gusto pa rin ng Diyos ang ating susundin. Kaya nga sabi sa verse 2, kayo'y nangag-iimbot at kayo'y wala. Kayo'y nagsisipatay at kayo'y nangag-iinggit at hindi maaring makamtan. Kayo'y nangakikipag-away at nangakikipagbaka, kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi. Di ba? Kaya ang tunay na humingi sa ating Diyos ay yung kalooban ng ating Panginoon. Lagi natin tandaan na ang ating mga hiningi sa Diyos ay hindi natin matatanggap kung ito'y hindi kalooban ng Diyos. Kahit ka umiyak ka pa sa Diyos, pero kung hindi ang kalooban ng Diyos, hindi rin natin matatanggap. Kung mananalangin tayo para sa isang bagay na hindi magbibigay karangalan sa Diyos, o para sa isang bagay na hindi niya kalooban para sa atin, malamang na hindi niya ibibigay ang ating hiningi, higit na marunong ang Diyos kaysa sa atin. Alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan, alam ng Diyos na kailangan mo ito, bakit hindi niya ibibigay? Diba? Kaya sabi dito, alam niya ang makakabuti at hindi makakabuti para sa atin. At dapat natin pagtiwalaan na ang kanyang mga sagot sa atin, mga panalangin ang pinakamaganda para sa atin. Kaya, ang kasagutan pa rin ng Diyos ang dapat natin makamtan, hindi yung gusto natin. At panghuli, ang panalangin na hindi nalilimutan ng Diyos ay panalangin na may pagpapakumbaba. Diba? Kasi wala naman tayong may pagmata sa ating Panginoon, wala tayong dapat may pagmalaki. Diba? Palagi yung nasasabi na doon sa Cavite ay ang kanilang
Yung ano nila doon, yung pag nag-umpisa ng gawain ay nakaluhod pag nanalangin. Oo, di ba? Nakaluhod dahil yan ang tunay na, sabi nga, panalangin na may pagpapakumbaba. Kaya mga kapatid, tandaan natin sa buhay natin ito, kung ano man ang ating kailangan ng Diyos, kahit matagal na, ay hindi yan nalilimutan ng Diyos. Naalala pa rin ng Diyos yan. At isang araw, makakamtan natin kung ito ay kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Di ba? Kaya wag lang tayo basta-basta nang hingi ng ating mga gusto. Di ba? Kung ano ang kalooban ng Diyos, siya pa rin ang masusunod. Tayo manalangin. Aming Diyos na mapagpala, salamat Panginoon sa gabing ito. Salamat o Diyos sa mga mensahe. Tunay nga po Panginoon na anumang katagal ang aming mga panalangin, taon nang inabot, pero naalala mo pa rin o Diyos sapagkat ikaw po ang Diyos na matuwid na kung ano mang iyong pinangako sa aming mga buhay, siya pong masusunod Panginoon. Salamat Panginoon at kayo pa rin o Diyos ang aming itinataas sa aming mga buhay. Salamat Panginoon sa biyaya mo Diyos na kami ay nakapag-aral Ama ng ipong mga salita. Ama, ang lahat ito dalangin namin sa tayong matayos na pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.